Para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa aking mga kwento, just click like and subscribe at pindutin ang notification bell, mga kaseparada. No copyright intended po. Thank you so much! Palaban ang dalagang si Beth. Sabi nga ng kanila, jowa daw siya ng bayan. Hindi ito kagandahan pero sabi-sabi nga nila, magaling daw itong magpaligaya ng lalaki. Kaya't kahit hindi maganda ay para itong bulaklak na lapitin ng mga bubuyog. Wala namang pakialam si Beth sa mga sinasabi ng mga tao sa kanya. Dahil hindi naman lahat ng ay totoo at katwiran niya kung saan siya masaya ay yun ang gagawin niya. Madalas itong ayain mag-inom ng mga kalalakihan o kababaihan man. Magaling din kasi itong kumanta, parang totoong singer ito, sa taglay niyang boses. Nang minsang ayain siya ng kaibigan na mag-inom, tiyempo naman na may naghahanap ng singer sa club na nakarinig ng boses niya, kaya't agad nitong inalok ang dalaga. Nang una, nag-isip pa ang dalaga, pero sa huli, pumayag din ito. Sa unang gabing kumanta si Beth, madami siyang tip na nakuha dahil natuwa ang mga ito sa maganda niyang boses at maraming nag-request. Doon kumita ang dalaga bukod pa sa kanyang sweldo na 500 isang gabi. Patuloy sa pagpasok sa pagkanta si Beth sa club hanggang sa ang ibang customer ay gusto rin siyang i-table. Sa una ay ayaw ni Beth, ngunit nang tumagal ay pumayag na hanggang sa nalaman iyon ni Banjo, ang kasalukuyan niyang jowa. Be, baka naman table lang sa ngayon. Sa susunod ilabas ka na. Ibang usapan na yan. Tumigil ka na. At kung gusto mo, ibahay na lang kita. Total naman kaya kitang buhayin. At mahal kita, tanggap ko ang nakaraan mo. Ano ka ba, Banjo? Trabaho lang yun. Yun na nga trabaho. Paano kung matukso ka? Hindi be, magtiwala ka sa akin. Dagdag pa ng dalaga. Ngunit sadyang malapit sa tukso ang ganoong trabaho. Isang gabi, may isang makisig na lalaking gusto siyang ilabas. Dahil lasing na, makulit na ito. Dala na rin ang kalasingan at likas ngang malikot sa lalaki si Beth. Sumama nga ito, hindi pansin ang sinabi ng nobyo. At dahil parehong lasing ay naging mainit ang sagupaan nila ni Django, ang lalaking naglabas sa kanya. At masasabi niyang magaling ito, kaya't bigay na bigay din naman siya. Tinatapatan ang ginagawa ng lalaki sa kanya at nang kapwa na sila hubad, biglang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat ng init sa kanyang katawan sapagkat juts ito. Ibig namang humagalpak sa tawa ng dalaga, ngunit hindi niya magawa dahil baka masapak siya ng lalaki. Kaya kahit nawala ng gana, pilit niyang tinatago ng dalaga ang pagkadismaya. Sus, Django, tunog dako, juts pala, sabi ng dalaga sa isip. Nang matapos ay agad na nag-aya siya na umuwi, ang bitin na dalaga. Inilihim ni Beth ang nangyari ng gabing iyon. Mula noon, hindi na sumama pa sa customer ang dalaga. Pawang pagkanta na lang ang kanyang ginagawa. Hanggang sa maging customer ng club nila, ang crush na crush niyang kapitbahay. May asawa na ito, si Makoy. Hindi alam ng lalaki na kumakanta siya dito. Hindi pa siya nakita ni Makoy kaya't nag-table ito ng babae. Nakaramdam ng inis si Beth at konting selos. Tiyempo naman na set na niya at kakanta na siya. Kumanta nga siya at tumingin sa kanya si Makoy dahil nakainom na, makapal na ang mukha nito. Kaya't lalo niyang nilandian ang pagkanta. Feel na feel niya ang malanding kanta na kinakanta niya. Pagkatapos ng kanyang set, tumambay si Beth sa counter. Maya-maya pa ay nilapitan siya ng mamasang. Beth, table ka daw doon sa dulo. Saan po, Mi? Doon sa itinuro ang table ni Makoy. Nagtaka si Beth, pero sumunod na rin sa mamasang nila. Upo ka, sabi ng mamasang, at iniwan sila. Maya-maya pa ay hinatid na ang kanyang inumin. Dito ka, Beth, sa malapit. Dito Dito na lang ako, Makoy. Nagtaka man ang babaeng ka-table ni Makoy kung bakit magkakilala sila. Hindi naman iyon pinansin ng dalawa. Nang mag-CR
ang ka-table ni McCoy, agad na sinabi ni McCoy ang pakay. Labas tayo mamaya, Bet. Nabigla man, hindi na nagpakipot pa si Bet kay McCoy. Makalipas nga ang ilang oras, lumabas ang dalawa at agad na nagtungo sa pinakamalapit na motel. At doon nga, binuhos ni Beth ang lahat upang mapaligaya ang lalaki. Ganoon din naman ito sa kanya. At pagkatapos, nakatulog ang dalawa sa Naunang nagising si Beth sa hiya sa lalaking kapitbahay. Nauna nang umuwi ang dalaga. Malakas lang naman kasi ang loob niya kagabi dahil nakainom ang dalaga. Pag-uwi sa bahay, nagsisiman, wala nang magawa ang dalaga. Dahil mabait ang asawa ni McCoy, si Ella. Mataba nga lang. Kaya siguro nauumay ang asawa nito. Kaya't nagagawang mambabae. At nangako siya sa sarili na hindi na uulitin iyon sapagkat nakokonsensya siya. Mapaglaro man siya sa lalaki pero hindi naman sa may sabit. Pinagbigyan lang niya ang sarili. Natikman ang lalaking matagal na niyang ninanasa. Ngunit binalot naman siya ng agam-agam. Nagpatuloy pa ang pagkanta ni Beth sa club hanggang sa mabansagan na siyang singer-hostess ng mga kasama niya sapagkat hindi lang siya kumakanta, nagpapa-table pa. Minsan nailalabas pa. Wala namang pakialam ang dalaga sa mga sinasabi ng mga kasama basta ang alam niya, nag-i-enjoy siya. Kaya't tuloy ang ligaya, sabi nga niya. Minsan mas malakas pa siyang kumita sa mga babae doon. Kaya't ang iba ay hindi maiwasang mainggit sa kanya. Hoy Bet, laki na naman ng kita mo. Madami ka na naman na pera. Balato nga dyan, sabi ni Mika, ang isang medyo chubby na kasama niya sa trabaho. O ayan, pamasahe, sabi naman ni Bet. Sabay abot ng 100 sa babae. Thanks Bet, at tumalikod na ito. Naiiling na lang si Bet na lumabas na rin ng club. Bago umuwi, bumili naman siya ng pasalubong sa ama at ina, chicharon at balot. Bago kinambatan ang tricycle na naghihintay ng pasahero. Samantala, busy naman ang nobyong si Banjo sa pagtatrabaho. Labor ito sa isang construction at may bagong project ang kumpanya nila sa malayo. Sa kanila, wala namang magawa ang nobyo. Kaya tumatawag na lang ito sa kanya araw-araw bago siya pumasok sa trabaho. Maalalahanin ang nobyo at alam niya na mahal siya nito. Hindi lang katawan ang habol sa kanya. Pagdating sa bahay, ibinabalang niya ang supot ng pasalubong sa mesa at nagdiretso sa kwarto. Nagtungo ang dalaga sa silid upang matulog na. Hindi nga namamalaya ni Beth, 1 taon na siya sa trabaho. Sa dami ng ganap, gabi-gabi, hindi na ito pansin ng dalaga. Minsan nga, hindi na rin niya alam ang araw at naka-1 taon na pala siya sa pagkanta sa club. Minsan, iniisip niya, nakakasawa rin. Hindi na siya nag-i-enjoy, kaya't sabi niya, ayain lang siya ng nobyo na ibahay siya, ay payag na siya. Ngunit sa kasamaang palad, ay busy ito, kaya't ayaw man sana na magpatuloy ng dalaga sa pagkanta sa club, wala na siyang magawa. Ngunit ng gabing iyon, nagkagulo sa bar at inireklamo ang kanilang bar. Wala daw itong sapat na papel upang mag-operate, kaya't maagang umuwi ang dalaga. Nagtaka pa ang kanyang ina, o bakit maaga kang umuwi, sabi ni Aling Guada sa anak. May nagreklamo ng club, inay, kaya't pansamantalang isasara ito, sabay abot ng biniling goto para sa ama at ina. Tumuloy naman agad ang dalaga sa kwarto at natulog ulit. Kinabukasan, pagising, naghilamos ang dalaga at kumain ng almusal. Agad na nag-text kay Banjo, "Be, wala na akong trabaho," sabi nito. "Bakit?" Reply naman agad nito at doon ipinaliwanag niya ang nangyari. "Ganoon ba be, hayaan mo, magpahinga ka na lang muna. Malay mo sa susunod, maayos ang papel ng club, magbukas ulit," sabi nito. Kahit ayaw ng binata na magtrabaho siya doon, nakisimpatya pa din naman ito sa pagkakasara ng dating pinagtatrabahuhan. Lumipas ang 1 linggo, nagbukas ulit ang club na pinagtatrabahuhan ni Beth. Kaya't nang umpisa ulit na pumasok, gaya pa rin ng dati, paminsan-minsan
ay hindi maiwasang sumama sa customer para sa ekstrang pangangailangan niya at ng mga magulang. Kaya walang magawa ang dalaga kundi sumideline. Ngunit habang tumatagal, nakukonsensya na siya sa nobyo. Pag lumalabas siya, pinapatay niya ang cellphone. Kinabukasan, pag tinatanong siya kung bakit nakapatay ang cellphone niya, sinasabi niyang lobat ito, kaya't kinakain ng konsensya ang dalaga. Tanggap naman iyon ng lalaki at walang tanong pa. Ngunit nang lumaon ay hindi na masaya ang dalaga sa mga ginagawa, sapagkat nababaon siya sa pagkakasala sa kanyang nobyo, kaya't nagpasya siyang tumigil na sa pagkanta. May pera nga siya, kung ano-ano naman ang nagagawa niya na labis namang ikinatuwa ng nobyo. Salamat be at tumigil ka na. Nakakasawa din kasi kumanta be, kaya tumigil na ako. Tara, joyride. Sige be, saan mo gusto? Kahit saan, babawi sa nobyong si Banjo. Ito ang nagtagal sa kanya, kahit batid nito na madami siyang kapintasan. Tanggap nito, kaya't alam niya na wagas ang pagmamahal nito sa kanya, kaya dapat lang na kanya itong suklian. Nang araw ngang iyon, bumawi si Beth kay Banjo at doon niya inumpisahan ang pagbabago.